Hi everyone! So for today's video, hindi tayo magtutour. So, ang gagawin po natin for today's video, I am going to share with you ano pa ako nakapunta dito sa Abu Dhabi, what's the questions in immigration, what's the requirement, and so on and so forth. So, bali short video lang ito para i-share ko lang po sa inyo yung mga naging karanasan ko sa airport and yung paglapag ko dito sa Abu Dhabi. So, let's go. Hehehe. So, yun nga, mga kabsat. Nag-graduate ako last July 18, 2023. And hindi ko pa siya naiisip na after a few months or July, after 2 months, sabihin na lang natin, after 2 months, na maiisip ko na mag-travel na abroad or mag-work na abroad since zero experience po ako. So yun, since yung mga unang buwan na bakasyon after graduation, naboboard na talaga ako, as in, anong gagawin ko dito sa bahay? Hindi naman ako mahilig din yung sobrang mamasyal-masyal, ganyan, kasi after graduation, mainit pa lang nun. As in, sobrang init, ganun siya. And so, sabi ko, what if pumunta na lang ako dun kay Papa agad-agad? What if dun na ako maghanap ng experience? What if dun na ako magtrabaho? As in, zero experience po ako, pero iniisip ko talaga na gusto ko na mag-ipon, gusto ko na makatulong, gusto ko na magkapera, magkasarili ng pera, ganun. So, ayun, August, chinat ko na agad si Papa. Pa, kunin mo na ako dyan. Ganun. Chinat ko na siya agad. Nung napag-decidean ko po na gusto ko nang pumunta dito sa Abu Dhabi, nag-process na ako ng mga requirements ko. Meron naman na po akong passport. So, ang ginawa ko na lang yung diploma ko, ganyan, yung TOR ko, ganyan. Apostil ko na siya agad sa DFA Manila kasi sinasabi nila na kailangan ko yun pag maghahanap ako ng work dito sa Abu Dhabi. So, access na din ni Papa yung visa ko, plane ticket ko as well. Tapos, yun. Ganun. Basta ginawa ko na lang lahat-lahat ng kailangan kong gawin. Kinuha ko na yung mga patunay na may Papa ako nagtatrabaho dito sa Abu Dhabi, like yung PSA niya, yung COE niya, passport niya, ganyan. Tapos, ayun, nung nag-September na-confirm na, pinatuloy na ako. So, birthday ko, nag-birthday pa ako ng September 15 sa Pinas. Then, after yun na, dire-diretso na yun, wala nang atrasan, na-receive ko na yung visa ko. Tourist visa pa lang ako nun. 2 months tourist visa ako. And flight ko nga is September 29. Oo. September 29. September 29, alis ko na sa Pinas nun. So, ganito yon. Travel ako 1 day before. Hindi, 2 day before sa Manila. Kasama ko yung si Juwa. So, pumunta kami ng Manila. Nag-stay muna kami sa hotel. Na thank you kay Kuya Junior. Ayan, siya yung nag-treat sa amin ng pinag-stayan namin sa Manila, which is malapit lang din sa airport. Namasyal muna kami ng konti, ganyan, kain, ganyan. Basta ikot-ikot lang doon. Hindi naman kami lumayo. Naabutan ng ulan, naligaw, ganun. Tapos, eto, i-share ko sa inyo yung isang video na namasyal kami ng jowa ko. So, ito yun. Saan ang boyfriend? Say hi. Say hi, pero hello. Kasi tama lang ang ticket na kapag. Kasi mahal ang bilihin. Tama-tama na natin. Mag-price. Dito na part, naliligaw na kami, hindi namin alam kung saan kami lalabas. Sa sobrang luwang ng mall na to, nakalimutan ko kung ano yung name, basta malapit lang din siya sa airport. Ayan, hindi na namin kung saan kami lalabas.
Ayun yung sa may China Bank. Kaya naman ba yung BDS? Di ba may China Bank sa tabi nga? Ewan ko. Patay na, naligaw na kami. Ay. So, yun nga. Afternoon, kinaumagahan kasi flight ko na. So, ang flight ko is 6 p.m. po ng gabi. First time ko nga at natatakot ako na baka i-offload ako sa immigration. Alam naman natin sa immigration ng Pinas, super strict talaga sila. Huhukayin nila lahat-lahat nung mga pwedeng mahukay na hindi dapat mahukay. Napag-decidean ko na pumunta ng maaga. As in, maaga. Nagising ako bago mag 7 I think. Tapos yun, nag-ready na kami. Tapos inayos ko na lahat ng gamit ko. At ito yung nakakatawa. Sa sobrang kaba ko, sa sobrang first time ko talaga mag-travel at mag-isa ko pa, naka-folder ako, you know, yung naka-envelope ba? Naka-envelope talaga ako na pumunta, like mag-a-apply ako ng trabaho, which is dapat hindi. Kasi magtutor nga ako, tapos may hawak akong envelope. Ano yun? Dumating kami sa Naiya, like 9 a.m. 6 pa yung flight ko. Syempre, kinakabahan nga ako. Pumasok na agad ako sa loob, naiwan si Jowa sa labas. Tapos, tinanong ko dun sa ground crew kung pwede na mag-check-in like that. Tapos, sabi niya, hindi pa. Like, mga 1 p.m. pa yung check-in ng 6 p.m. flight to Abu Dhabi. So, yun. Ang ginawa ko na lang, like, pumunta muna ako sa food court. Tapos, pinapasok ko si Jowa doon sa mga pang-visitor lang ba muna. Yung mga hindi magta-travel. Doon ko siya pinapasok. Then, pumunta muna kami ng food court. Tambay doon, lakad ng lakad. Tapos, kain. Tapos, usap. Anong plano natin? Ano ganito? Ganyan. Alam nyo na. Then, afternoon, sabi nga nila 1 p.m. mag-open na yung check-in. Siyempre nga, paulit-ulit tayo. Kinakabahan ako. So, nung nag-open na yung check-in, nagpunta na agad ako pumila. So, may kasama din akong kabayan na first time din niya mag-travel mag-isa at first time niya din pumunta dito. So, yun, kasabay ko siya. Same kami. Maaga. So, yun, pumila na kami. Nag-check-in na kami ng luggage. Tapos, ako, hindi ko kasi expect na once na natapos na sa immigration, hindi na pwedeng lumabas. First time ko nga, diba? Hindi ko naman na-research yun. Hindi ko na naisip na hanapin yun sa internet. So, yun. Nung natapos na ako mag-check-in, sinenyasan ko si Jowa. Punta na ako immigration, sabi ko. So, pumunta ako dire-diretso sa immigration. So, heto na. Siyempre, dala ko yung folder, yung bag ko na maliit. Tapos, yung luggage ko nasa kanila na. Chinek-in na. Kinakabahan ako. Ba't nila kinuha yung luggage ko? Baka maiwan. Ganun ako. Tapos, tinanong ko dun sa, paano po yung luggage ko? Sabi ko na ganyan. Ay, hindi, bahala na sila doon. Kukunin mo na yun doon sa Abu Dhabi paglapag nyo, sabi niya. Okay. So, yun pala yun. Yung umiikot-ikot ba? Napaka-ignorante. Tapos, ayun. Nakapasok na ako sa immigration, nakapila na ako. Then, nung ako na, pagpasok ko doon, nakapag-sign up na po ba kayo sa e-travel? Ganyan. Hindi pa po. Siyempre, hindi pa nga talaga. Tapos, nakita rin nila sa system na hindi pa. So, umalis na naman ako sa pila. Nag-sign in muna ako. Yun pa, ang hirap ng signal, guys. Paulit-ulit akong nagsa-sign up. Paulit-ulit. Kinakabahan ako. Alam mo yung kamay ko, super pawis na pawis. Like, truly. Sobrang pawis na pawis yung kamay ko, guys, noon. Kasi, paano to? Ayaw naman ako ma-sign in. Paano to? Anong oras na? Ganyan. Pero 1 pa lang yun na. Anong oras na? Paano kaya kung hindi ko ma-save? Hindi ko ma-send? Hindi ko maka-sign in? Makakaalis ba ako? Ang dami-dami pumapasok sa isip ko. Ganyan. Tapos, naka-sign in na ako. Pumila ako ulit since na-realize ko yung una kasi na immigration officer na napuntahan ko. Medyo ma-attitude siya. Medyo iba yung timpla ng mukha niya nung tinanong, may travel po ba kayo? Paki-ano na lang po yung mga documents na kailangan, yung documents po ng papa nyo, tsaka yung passport and ticket nyo po. Pakilagay na lang, pakiipit na lang po sa passport. Hindi, ginawa ko yun. Pero, hindi na ako bumalik sa kanya, guys. Nung nakapag-sign up ako sa e-travel, hindi na ako dun pumunta. Pumunta na ako sa kabilang
immigration officer na nakikita kong mabait. Hindi ako ma-offload na hindi siya masyadong magtatanong sa akin. So, yun, pumila ako. Sinabi, yun nga, tinanong niya ako nakapag-sign up na ako sa e-travel. Siyempre, yes po. Sabi ko, sinek nila sa system nila, nakapag-sign in na ako. Kinuha nila yung passport ko and yung ticket ko, which is yung pang naka-check-in na. Inabot ko sa kanila yon. Tapos, tinanong ako, saan po yung punta nyo? Ganun. Which is nasa ticket naman na. Pero syempre, sinisigurado ka lang talaga ng immigration officer kung alam mo kung saan ka pupunta at anong gagawin mo doon. So yun, ang unang tanong sa akin, saan ako pupunta? Saan ka po pupunta? Punta po ako sa Abu Dhabi po. Sino pupuntahan mo doon? Yung papa ko po. Anong trabaho ng papa mo doon? Sinabi ko yung trabaho ng papa ko. Ilang taon na si papa mo doon? For, I think, 13 to 14 years na po. Nagbabakasyon ba siya? Yes po. Last vacation niya po like year 2020 po yata. Hindi kasi talaga ako sure nun, ganun ko. Tapos, yun. Akala ko madami pa siyang tatanungin like ano, ganyan. Tapos tinanong niya ako kung ano bang gagawin ko. Siyempre, magtutour po ako. Sabi ko, yun lang. Asi, papa ko nga. Papa ko yung pupuntahan ko. Magtutour nga ako doon. Kung tatanungin man nila ako, ba't ako magtutour doon? Bakit pakiba nila? Charot. Ba't ako magtutour? Sabihin ko naman din na, kasi regalo yun ng papa ko. Ganon. O, so yun na nga. Hindi natapos na. Sabi ko, paganto kasi yon, didiretso na lang sana ako kasi tapos na nga ako sa immigration. Ang nangyari, dahil bobo ang ate nyo, lumiko ako. Exit ako ulit, guys. Gusto ko ulit lumabas. Pupunta ako sa jowa ko. Sasabihin kong okay na ako sa immigration. Pero shootang, buwa ka ng shit. Hindi na pala pwede. Miss, hindi po dyan. Ganun ng immigration officer na nag-interview sa akin. Pinapasok na ako sa loob. Chinat ko agad yung jowa ko. Hala po, hindi na ako makakabalik dyan. Akala ko makakalabas pa ako. Paano na lang kung iniwan ko pala yung bag ko sa kanya? Hindi ko na nakuha. Buha ka ng shit. Ganoon ang napapala ng katulad kong ignorante. Ignorante at experience. Sinashare ko na lang din to para sa mga tulad ko na first timer, alam natin yung gagawin natin. Diba? Naging rason. So, yun. Ganun ang ginawa ko. Dumiretso na ako, chinat ko na, in-inform ko na din yung mama ko, yung mga pamilya ko dun sa Pinas na okay na, tapos na ako sa immigration. Alam nyo, alas 2 parang noon, nandun na ako sa loob. At alam nyo bang nakakatawa? Bawal ka magdala ng pagkain doon sa waiting area ng flight nyo. Bawal na bawal magdala ng food, guys, kasi may tinda sila doon, which is multiplied to 1,000 million ang presyo. Grabe, di ba? Pero sa totoo lang, ang mahal talaga ng paninda nila sa loob ng airport. Masaya ako na hindi ako na-offload, na natatakan yung passport ko. Then, guys, makinig kayong mabuti kasi nakakatawa to. So, nung papasok na kami sa airplane. Punta na kami sa airplane. Shoota, super excited ako. Oh, nahulog yung ano ko. I'm super excited, guys. Super excited. Sasakit ako sa airplane. Yes! Oh my God, this is my first time. Sana sa window seat ako. Ganun ko. So, pagpasok ko sa pinto ng airplane, kinuha nga ng flight attendant yung ticket ko. Tinitingnan kung saan yung seat number ko para masabi nila kung saan. Sabi kasi nito, may lahi kasi yung flight attendant na kasalamuha ko Turn to the right, sabi niya. Di sinundan ko yung right na tinuturo niya. Pumasok ako doon sa right. Baka shit! Ito nakakatawa. Pangina, pumasok ako sa business class. Alam niyo yung itsura ko na, as in, naka-jacket lang ako, buhag-hag na yung buhok ko, pantalon lang, simple na rubber shoes lang. As in, yung bag ko na ang gulo-gulo. Kasi nga, excited ako na nervyos. Tapos, ganun, pumunta pa ako sa right niya. Tapos, business class, pagtingin ko,
ha? Ganito ba talaga yung Etihad? Sabi ko, ang bongga naman ng upuan dito. Ganun mo, ang ganda. As in, yung harap-harap, ganyan. Siguro wala akong katabi kasi mag-isa ko, ganun sa isip ko. Tapos, na-realize ko, business class yata to, economy lang ako. Sabi ko na ganyan. Kasi tinitingnan ko pa yung mga kasama, mga Amerikano, mukhang mayayaman, ganon. Eh di, ito ba yun? Sabi ko, lumabas ako ulit doon. Pumunta ako sa kabila po. Doon wala talagang economic class. Buti na lang lumabas ako. Eh, paano kung pinagpilitan? Nasaan yung upuan ko dito? Wala, di ba? Di wala. Kalungkot guys, kasi center ako. Dito na, wala akong makita. Pero, mga kabayan din yung kasama ko. As in, sa gitna, ganyan, no? Ganyan. Yan. 13 ako. 12, 13, 14. Ay, hindi. 13 ba ako? Parang ganun. Or 15. Basta ganun. Basta sa gitna ako. Dang lungkot ko kasi first time ko nga naman. Tapos, center pa ako. Hindi mo lang ako mataon naman sa window seat. Sabi ko. Pero okay na din. Tapos, yung buong flight na yun, hindi ako nakatulog. Kahit may turbulence, hindi ako nakatulog. As in, hindi ako makatulog. Nanood na lang ako ng Lilo, na kumain sa ino-offer nila. Pero yung ibang offer nilang pagkain, hindi ko type. Siguro kung nasanay na sila sa food na yun, baka maubos sila. Pero kung hindi ko talaga type yung ibang pagkain. So, yun. Tikim lang ako, tapos okay na, tapos okay na, ganun. Tapos, nung malapit na, tsaka ako inantok guys. Pero syempre, pinigilan ko yung sarili ko. Kasi nga, baka maiwan ako, ganun ko. Baka maiwan ako sa upuan, ganun. Tapos, sinabi nilang magte-take off na kami. Nakibideo na lang ako dun sa labas. Tapos, yun. Neto na naman. Wala nga akong kakilala, wala akong kasama. Naglakad-lakad. At sinusundan ko na lang yung mga signage dun sa taas, kung saan ako pupunta. So, una kong punta, magre-register doon sa immigration ng Abu Dhabi. Tapos, paglabas doon, hindi ko na naman mahanap kung saan ko pupuntahan yung luggage ko. Sinundan ko na naman yung mga naglalakad-lakad. Tapos yun, nakuha ko yung luggage. Alam nyo ba guys, ito yung kwento sa luggage ko. Nakita ko na nga siya, hindi ko pa kinuha. Kasi I'm not sure kung akin yun. Pinaikot ko pa siya ulit. Tapos yun, kinuha ko na. Tapos naganap naman, sana talaga nasa labas nun si Papa na yung as in nakikita ko, ganun. Tapos yun, pag nakita ko na siya agad, malayo pa lang, pababa pa lang ako ng escalator, guys, nakita ko na si Papa. Ay, ayun, si Papa, yes, sabi ko, hindi na ako iiyak, kasi wala akong pantawag, hindi ako makakonect sa wifi ng airport, wala akong SIM card ng Abu Dhabi, ganun. Hindi ko siya makakontak. So, buti na lang, malapit lang siya doon sa exit talaga, nandun lang siya sa tapat ng pintuan talaga. Yun, nandito na ako sa Abu Dhabi. Paano ko ba i-end to?